Magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka ng mundo at sa mga kapwa ko mga OFW dyan, lalong-lalo po sa Middle East. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga hindi pa dyan nakakasubscribe at nakakalik ng videos ko, pakisubscribe naman dyan. Ngayon ang pag-uusapan natin tungkol po sa pag-aaway ni Atty. Kaufman na abogado ni dating Pangulong Duterte at si Harry Roque. Nagbigay po ng statement si Atty. Kaufman kay Harry Roque dahil daw sa panghihimasok ni Atty. Roque sa issue sa ICC kay Pangulong Duterte. Ito po ang kanyang statement. The former president has expressed no desire to see Harry Roque nor to be assisted by him. Harry Roque is a fugitive from justice in the Philippines, and the former president thought it best not to have his ICC defense compromised by engaging him. O diba? Maanghang na sinabi ni Maanghang na sinabi ni Harry Roque, ni Atty. Kaufman, na si Harry Roque sinabi niyang pugante. Dapat daw ayusin na lang ni Harry Roque at umuwi sa Pilipinas at ayusin na ang issue niya dito sa Pilipinas. Yan po ang sabi ni Atty. Kaufman na hindi matanggap ni Harry Roque. Ito po yung litanya ni Harry Roque. Ayun. Ang akong sinisisi na yung mga paghihimasok ko daw magiging dahilan para magkaroon ng aberya sa depensa ni Tatay Digong. Ang sabi ko naman, ang aking posisyon naman dyan, ni minsan din naman ako naghimasok. In fact, hindi naman ako binibigyan ng pagkakataong maghimasok at hindi rin naman ako nagtatangka ng maghimasok. Pag sinabi ko kasi naghihimasok sa kaso, ito yung kaso na hinahawakan ni Kaufman sa ICC. At mula naman na naging malinaw sa akin na ayaw niya makipagtrabaho sa akin, hindi ko naman pinagpilitan ng sarili ko. No? At binigay ko naman ng buong-buo kong tiwala kay Betty Sara nung pinili niya itong si Kaufman. Now, may tatlo lang akong pagkakataon na naaalala na ako'y nagsalita. No? Unang-una, yung statement of fact lang. Statement of fact lang, walang komentaryo, hindi naman nila makakailaya. No? Na umabot ng 50 araw na nakakulong na si Tatay Digong bago maghain ng isang motion to dismiss on the basis of lack of jurisdiction. Okay? Ano lang yon? Factual lang yon. At bago nga nakapaghain ng ganyang motion to dismiss based on lack of jurisdiction, kumuha pa ng isang associate counsel na magaling naman. Kakilala ko yun, si Professor Jacobs. At puring-puri ko naman yung choice ni Professor Jacobs kasi akademiko, so alam niya yung teorya talaga, no? Kung paano depensahan ng mga tao dito sa ICC. Ang pangalawang pagkakataon na, inanunsyo kasi ni VP Sara yung domestic legal remedy dun sa kanyang briefing matapos niya makipagpulong kay Tatay Digong. At ang sinabi niya, inaprubahan na ni PRRD yung domestic legal remedy na minungkahi ko. So, nga po, ano ba yan? Napakahirap namang tumanggi sa ganyang katanungan dahil ang galing naman kay VP Sara yung kumpirmasyon na pumayag si Tatay Digong. So, in-explain ko kung ano yung teorya na ang karapatang pantao ay obligasyon ng Estado, mga Estado kasama ng Netherlands na protektahan at itaguyod. No? At kasama na dyan yung karapatan to due process ni Tatay Digong na nalabag nung siya nga ay kinidnap papunta ng Tahe. At ang pangatlong pagkakataon na ay nagsalita ako kasi sinabi nga ni Kaufman na crazy scheme doon sa kanyang interview kay Alvin and Tourism yung aming scheme. No? So sinabi ko, inulit ko lang no, na hindi naman siguro crazy kung yung mga may tunay na malasakit kay Tatay Digong, naglingkod sa kanya, nagmahal sa kanya, at kapwa Pilipino ay maghahanap ng iba pang mga remedyo. Habang ang remedyo ng ICC ay patuloy na nakabinbin. Kasi hindi nga tayo naghihimasok dyan, hindi natin pinakikialaman yan. Marami tayong mga katanungan, hindi nga natin isinasa publiko na yan. Pero, bagamat hindi natin isinasa publiko yan, yan ay tinatanong ng taong bayan mismo na kami nagtatanong. No? Nahayaan ko na yung taong bayan matanong. No? So hanggang dyan lang yung aking, kung matatawag mong paghihimasok. No? Ang pinaghihimasukan ko, hindi kaso sa ICC mismo. Ito ay iba pang legal remedy. Kasi nga, unethical
na makisawsaw ako dun sa kaso na hinahawakan na ni Kaufman. At I'm very, very clear about that. No? At ang hindi ko lang siyempre inaagrihan, itong alternative remedy na minumungkahi ko, ito raw ay dahilan para magkaroon na aberya dahil ang pagka-release kita Tatay Digong ay kinakailangan ng kooperasyon ng Netherlands. No? Hindi ko maintindihan yan kasi ang desisyon naman kung makakalaya si Tatay Digong ay gagawin talaga ng mga West ng PCC. Yeah. Nga magtagumpay itong domestic legal remedy, problema ng Netherlands kung paano niya mapapatupad yung desisyon ng hukuman niya. Kasi sabi ko lang, siguro mahirap na ignorin ng ICC yung desisyon ng gobyerno na nag-host sa hukuman mismo. No? So parang bahala na sila dyan. Basta ang importante sa akin, magkaroon ng deklarasyon na nalabag ang karapatan ni Tatay Digong. Yun lang naman. No? At I would not say anything beyond that kasi yung mga hindi masamang sinasabi sa mga kapwa-abogado. Ano na ako, no? I'm on my 35th, hindi pala 25th, 35th year of practice. Kasi 1991 ako nagsimula ng practice ko. This is not just a practice in the Philippines, but also in the international arena. No? And sabi ko nga, I really adhere to the highest ethical standards. So siguro iba lang yung standards namin ni Atty. Kaufman na sa kanyang jurisdiction, okay lang na magbitaw ng ganung mga salita. Pero sa Pilipinas kasi, iba, mas mataas yung ating ethical standards at hindi natin pinapayagan yung mga ganyan salita laban sa kapwa-abogado. And for that? Well, I stand corrected. Yan pala yung pang-apat na beses na nagsalita ako. Pero hindi ko siya in-address as a matter of legal strategy. Tinanong ko lang, bilang dating tagapagsalita ni Tatay Digong, sa tingin ko ba, makikiusap si Tatay Digong para siya'y makalaya sa dahig? At sinagot ko yan. So I stand corrected. 4 na beses pala ako nagsalita. Nag-react ako dun sa sinabi niya na 100% mapapalaya si Tatay Digong kung iimbitahin siya ni Marcos Jr. at sasabihin niya kung bakit dapat bakit dapat siyang payagan na umuwi nga si Tatay Digong. At ang sabi ko bilang dati tagapagsalita sa pagkakakilala ko ni Tatay Digong, mas nanaisin na ni Tatay Digong na pumanaw sa kulungan kaysa humingi ng kahit anong pabor sa mga dahil sa mula ayaw niya sa mga Marcoses. Diba? Nagsimula nga siya ng political career niya. OIC Vice Mayor siya. Sumama siya doon sa Aus Marcos Movement noong 1986 kasama ang kanyang nanay. Kaya siya naging OIC. Pagkatapos niyan ay pinayagan nga niyang ilibing si dating Presidente Marcos Sr. sa libingan ng mga piyani pero hanggang doon lang ang kanyang ginawang tulong sa mga Marcoses. At nung kampanya, talaga namang tinutulan niya ang pagkakuni niya sa Tarara, Marcos Jr., Big Leader, ang Marcos Jr. at later on, nung linunsad ang maisok, tinawag nga niya si Marcos Jr. ay pangag. So, sa ganyang konteksto, parang ang aking palagay lang, hindi papayag sa Tatay Digong na makikiusap sa mga Marcos. At alam natin ang mangyayari na si Marcos ang nakikidnap si Tatay Digong papunta ng dahig. At yan naman ay paulit-ulit na sinasabi ni Bibi Sara. So kung yan ay uulitin ko, bakit siya masasaktan? Kapag nanggaling din Bibi Sara sa sariling anak ni Tatay Digong, hindi siya nasasaktan. Pero pag ako nagsalita, masasaktan siya. Hindi naman parang akong sisig. Oo, di ba? Ayun naman pala, hindi naman daw siya. Hindi naman daw siya naghihimasok sa 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 defense team ng ni Atty. Kaufman kasi unang-una hindi man siya parte talaga ng legal team pati sa kampo ni Atty. Kaufman. Kaso lang sinasabi kasi ni Atty. Kaufman, parang lahat ng mga taktika nila parang parang isa publiko niya raw. Kaso lang hindi gusto ni Atty. Roque kasi daw sa tagal na nang nangyayari parang wala siya nakikitang pagbabago kasi nga di ba dinala sa dahig kung matatandaan niyo March 11 pa yan so 5 months na. Kaso lang sa kampo ni Atty. Kaufman mas mga umuwi na siya kasi isang pugante ayos din ang problema sa Pilipinas. Kasi ang pinanggalingan yata kasi ang nagsimula yata kung ako nagkakamali yung in-interview yata si in-interview si Hanelet Abincina, 'di ba yung kalibin partner ni Pangulong Duterte na tinanong siya regarding sa abogado. Ang sabi ni Duterte matagal niya parang hindi pumupunta sa kanya doon si si Atty. Kaufman. Tapos
Pero sinasabi ni Attorney Koopman, araw-araw daw pumupunta naman siya doon sa kay Pangulong Duterte. Kaya ang nangyayari kay Hanilit, sinasabi niya na sinabi daw ni Pangulong Duterte ni pupunta si Attorney Koopman. Sino sa kanilang dalawa ang nagsasalita ng totoo? Kasi kung malalaman natin, ito po si Attorney Nicolas Koopman, siya po ay dating abogado ni Imelda Marcos. That was 13 years ago. Kahit matagal na yan, kahit pa may connection pa rin yan. Pero hindi natin alam sa susunod na mga araw kung anong mangyayari, kasi nga si Attorney Koopman ay personal na nikuha ni BP Sara bilang isang abogado ng tatay niya ni Pangulong Duterte. Diba? Kaya sa susunod na rin, ito yung malalaman natin sa susunod na araw sa pagkakainit sa pag-aaway ni Harry Roque pati ni Nicolas Koopman regarding yan sa issue sa The Hague. Kaya sa mga sa mga kawangis ko, yan muna ang update natin. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe naman. At sa ulitin, and thank you ulit sa inyo.